Laman ng sinabi po nito ni Arnold Flavio. Tuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa February 23. Asahan ang pagbaha ng fake news at clickbait sa social media ng kanilang mga kaalyado. Okay. Para baluktutin ang desisyon ng ICC at isisimuli ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan, ang dami pong sinabi nito ni Clavio sa isang paragraph. Napakarami pong kasinungalingan ang pinahayag. Tama po yan, no? Magsisimula na po yung aktual na paglilitis kay Pangulong Duterte. Alam niyo po, katulad nga ng sinabi ko, ulitin ko lang to, sinabi ko kanina dun sa Birada Aguila, na pag-usapan natin to, yan pong pagharap na, kasi wala na pong balakid eh. Yung pong desisyon ng ICC na nagsasabi po na si Pangulong Duterte ay fit for trial, wala na tayong magagawa dyan. No? Kahit na nga hinihirit pa sana ni Kaufman na palpak, no, yung desisyon na yan dahil hindi naman po yung medical team mismo ay naniniwala na si Tatay Digong ay mahihirapan, no? Ayon dyan kay Kaufman. Ibig sabihin, salu-salungat. Hindi po sila, kumbaga, hindi po unanimous. Hindi po sila kumbinsido talaga totally. Pero nariyan na yan eh. Nagpasya na po yung korte, wala na tayong magagawa. Alam po ninyo, sabi ko nga kanina, ulitin ko lang, dalawa yung pwede mangyari kay Tatay Digong. Yung totoo po na pwede po siya talaga na lantutay na, no? Hindi na po talaga kaya ng kanyang pangangatawan. Uy, si Ma'am Eddie Moorcroft nariyan na rin. Makikita nyo po kung makikita po ng buong mundo na talagang hindi fit for trial. Isusumpa po yung ICC ng buong mundo. Lalo na kung makikita nila na pag nagsalita si Tatay Digong ay garalgal, wala na sa hindi na tuloy-tuloy yung takbo ng kanyang utak na katulad po ng sinasabi ni Kaufman at saka ng kanyang mga kapamilya. Hayaan nyo po na mundo mismo yung makakita sa ginagawa ng ICC. Okay. Pero sa isang banda po, kung totoo po na fit for trial, alam po natin yung katawan, hindi na po mababalik yan eh. Pero kung yung talino po ni Tatay Digong at galing niya po na magsalita, madidiin din po lalo yung ICC. Kasi kayang-kaya pong ipaliwanag ni Tatay Digong yung mga paglabag sa kanyang karapatan pantao. Lalo na po yung pagpapadala rito, pagpapadala doon sa dahig, no? Na wala naman po siyang sapat na hindi po dumaan sa due process. Kaya sisingilin din po kayo dyan, no? Pag tinuloy niyo yung trial na fit talaga si Tatay Digong, kawawa lang kayo sa galing ng mama. Okay. Pero etong mga pinapakalat ni Arnold Clavio, lumabang ka naman ng pareha sa Arnold Clavio. Nire-represent mo na, ang laki-laki na media mo, GMA7. No? Anong laban ng mga vlogger sa'yo? Inunahan mo pa, wala pang paninira. Ito po yung problema sa mga tao na to eh. Wala pa pong fake news, inuunahan na magpapakalat ng fake news. Wala pa pong clickbait, sinasabi na magki-clickbait. Wala pa pong paninisi kay BBM. Alam mo, yan ang fake news. Yung i-anticipate mo na anuman yung pasya ng ICC ay isisisi namin kay BBM. Hindi naman kami bobo eh. Alam namin si BBM at saka ang ICC, pareho po nilang interes na kumbaga nagkapareho lang sila. Hindi po, sa tingin nyo ba, yung huhusay ng mga
judges ng ICC, sa tingin nyo, kayang-kaya silang diktahan ng isang BBM? Diyos ko naman, ha? Baka nga tuwan-tuwa sila dahil napapaikot nila si BBM para, alam nyo po, yung pagkakakulong ni Tatay Digong dyan sa ICC, napakalaking achievement po yan ng mga ICC judges. Walang kahirap-hirap. Ang dami nilang inisyuhan ng warrant of arrest. Nariyan si Putin, nariyan si yung Prime Minister ng Israel, Netanyahu. At iba pa po nilang gustong imbestigahan. Pero tanging Pilipinas lang po ang uto-uto na nagbigay ng kanyang citizen. At hindi po simpleng citizen si Tatay Digong. No? Uulit-ulitin po namin to. Tanging Pilipinas lang po ang tayo pa. Yung mismong humuli kay Tatay Digong para ipakulong dun sa ICC. Yan, ang may kinalaman yan, yung mga remulya. Inamin naman nila, di ba? Kasama si John Vic na nagsabi na part siya nung nagplano at nagpahuli kay Tatay Digong. Okay. Yung mga bumabanat po kay Kaufman, hindi naman po nila kilala si Kaufman. Ang tingin ko dyan, content lang. Kino-content lang nila si Kaufman. Huwag nyo na problemahin yun. Dumirekta na kayo sa mga Duterte. Ganito lang yan eh. Kung ang tingin nyo ba yung nasa karera kayo ng kabayo, ha? Magpapalit kayo ng hinete, nasa kalagitnaan kayo ng karera ng kabayo. Kalimutan nyo na po yan. Pagtiwalaan nyo na lang yung mga Duterte. Tapos, sila po kumuha niyan at sila po nasa gitna po ng karera ngayon. Ang hirap po na magpapalit ka ng hinete. Mahirap po magpalit ng driver habang nasa, tsaka nyo na banatan o kung ano man ang gusto nyo sabihin. Hanggang ngayon ba naiisip nyo na ang nangyayari kay Tatay Digong kapalpakan lang ng kanyang abogado? Hanggang ngayon, ganun ang iniisip nyo? Ang nangyayari po kay Tatay Digong, hindi po kapalpakan ng kanyang abogado. Kung hindi, yun mismong ICC ang may kasalanan yan. Hindi po nila palalayain si Tatay Digong dahil wala po silang kasong nililitis sa kasalukuyan. Mas kailangan nila nalitisin si Tatay Digong para magpatuloy sila sa paghagilap nila ng pondo. Ayun naman, no? Mga ano lang po yan, mga side bet na lang po yan kung magaling ba o hindi yung abogado. Di po ba? Wala na po sa usapin yan. Pag yung korte mo ay isang korap na korte, wala kang magagawa. Hindi ko po pinagbibintangan na korap yung ICC. Kung parehas kasi yan, makikita nila na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay labag sa batas. Wala tayong magagawa dyan kung corrupted yung mga judges niyan. Kaya nga hindi tayo naniniwala dyan sa korte na yan. Ganun lang po yun. Yun lang po yung pananaw ko doon. Hindi ko po pag-aaksayan ng panahon yan. Ano mang husay ng abogado kung ang korte mismo yung palpak. Okay. Ito po. Ito hindi ko kayang tanggapin eh. Ayan. Ulitin ko lang 'tong sinabi. Ngayon pa lang asahan na ang pagkalat ng fake news at clickbait ng kanyang mga vlogger at influencer sa social media para baluktutin ang desisyon ng ICC at isisimuli ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, dalawa yung sinasabi niya, no? Magdedesisyon yung ICC, babaluktutin ng mga vlogger at influencer at isisisi daw natin kay BBM. Ano man pa siya ng ICC, isisisi namin sa ICC. Sinisisi ba namin si BBM? Opo. Sinisisi namin si BBM. Kasi kami na binabanggit vlogger at influencer
Sinisisi namin si BBM dahil siya yung nagkasama siya sa humuli o nagpahuli, hinayaan niyang hulihin ang dating presidente at isinuko o dinala. Sabi nga ng mga kamag-anak ni Pangulong Duterte, kinidnap papunta ng dahig. Yun ang sinisisi namin si BBM. Hindi yung pasya ng ICC. Ano naman kinalaman ni... Sa tingin niyo ba, may impluensya ni BBM yung ICC? Kayo naman. Si Tariela nga, hindi niya ma-impluensya. Hindi niya nga mapatahimik ang bibig ni Tariela eh. Hindi niya nga alam na lumalala na yung sitwasyon eh. Okay. Kaya wag mong unahan. Yung problema sa'yo, Arnold Clavio eh. Masyado kayong takot, no? Anong problema namin sa'yo, Clavio? Masyado kayong takot sa mga vlogger ni Duterte. Bakit? Simple lang naman yan eh. Akala nyo kasi sa tao, kaya nyong pagsinungalingan. Ang mga tao, mas matalino na ngayon. Bakit? Unlike nung tao nung 1980s at 1990s, mga Pilipino nung 80s at 90s, na walang access sa mga tunay na pangyayari, maliban na lamang sa mga balita, kayo nagpo-provide, yung mga media. Kayo lang yung pinagkukunan ng balita. Alam niyo yung pagkakaiba ngayon, no? May other information na sila. Ang tingin nyo pa rin sa tao, eto problema ng mga to eh. Ang tingin nyo pa rin sa tao, kayang lokohin ng mga vlogger ni Duterte. Hindi po. Nakanino ba yung media? Nakanino ba yung state? Sino ba mas maraming vlogger? Oh. Bakit hindi mapaniwala? Bakit hindi umangat-angat si BBM? Kaya naniniwala yung mga tao, yung mga Pilipino sa Duterte dahil naranasan na namin yung pamumuno ng isang Duterte. At naranasan na rin namin yung pamumuno ng pinagtatanggol mong si Marcos. Marunong naman magkumpara yung mga tao. Ang simple lang naman, Arnold Clavio, palibasa kayo, nakatira kayo sa mga gated community, immune kayo sa nagaganap sa mga majority ng kapaligiran sa Pilipinas. Kaming nakalubog. Kaming nakatira mismo sa tirahan na nakakaraming Pilipino. Kaming nakatira sa mga looban na kinakailangan mo pang maglakad. Kayo, wala kayong problema eh. Paglabas niyo ng bahay, nakakotse na kayo. Papunta kayo sa mga opisina. Ang inyong mga anak, nakakotse, papunta sa eskwelahan. Kami, na naglalakad, papunta ng kanto, maghihintay ng sasakyan. Kami yung natuwa nung naging presidente si Tatay Digong dahil tumahimik. Kami yung araw-araw na nakakakita na straight ka lang maglakad. Huwag kang titingin sa tabi-tabi. Baka mapatingin ka sa mga nagtitrip. Mapagtripan ka. Yan yung sinasabi namin. Takot kayo sa katotohanan. Kayo ang takot sa... Ako, fake news. Ano ba itatagal ng fake news sa katotohanan? Diba, Arnold Clavio? Bakit kayo natatakot sa mga Duterte vloggers at mga supporters at sa mga influencers? Kasi kaya kayo natatakot sa mga sinasabi namin, pinaniniwalaan kami. Sa tingin mo ba pinaniniwalaan kami dahil sinungaling kami? Hindi. Kaya kami pinaniniwalaan dahil kumampi kami sa tama. Kaya wala na naniniwala sa inyo kahit may malaki pa kayong budget, kahit na napakatagal nyo na sa industriya ng pagbabalita. Kaya wala na naniniwala sa inyo kasi kumampi kayo sa mga magnanakaw.
Di ba? Yun lang yun. Labyo. Huwag na tayong maglokohan. Okay. Akala mo naman, pag sinabi mo, huwag kayong, yan, kakalat na naman yung fake news. Akala mo naman, hindi marunong. Ay, yan ang isa ko pong problema dito sa mga taga-media eh. Wala ba kayong tiwala sa tao na marunong sila mag-isip?